Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karibin natin, General Parlarde may pasabog. Isa sa sekretary ni PBBM, Drug Lord. Nako po mga karibin natin. Yan po ang ating alamin mula po rito sa channel ni Taong Kalye. Yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kaya Taong Kalye yan mga karibin natin. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. Click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na mga karibin natin, wag na po natin patagalin. Sama-sama sabay-sabay po nating pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Baba naman ang kalidad nitong si Benny Abante na yan pa ang gagamitin niya. Yes. And other legislators who continue to connive with the CPP, NPA, NDF. Now, who are they? It's Franz Castro, Raul number Manuel, and Arlene Brosses. Do we need to spell that out to you? Of course, you know who they are. Mainit na pinag-uusapan ngayon ang ginawang resolution ni Congressman Benny Abante. Ang panawagan niya sa Pangulong Marcos na papasukin ang International Criminal Court sa ating bansa para maimbestigahan ang war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Yusek, Loren Bedoy ang makakaliwang grupo ang sa likod nito, at itong si Benny Abante ang ginamit nila para masulong ng Makabayan Bloc ang pagpapagsak sa mga Duterte. Ayon kay General Parlade, hindi lang Kongreso ang napasok ng makakaliwang grupo pati ang Malacanang at napasok ng makakaliwang grupo. Sa pahayag ni General Parlade, may secretary si Bongbong Marcos na may kaso sa illegal drugs. Nakakalungkot isip na ang ganitong tao ay nabibigyan pa ng mataas na posisyon sa gobyerno. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat. Secretary sa ngayon, hindi ko napapangalanan. But pwede kayong mag-research. Can you imagine isang secretary na dati na i-involve dito sa drugs? Yes, Ngayon narinig namin magiging yan. secretary. I'm sorry, President BBM, pero alam nyo, dapat pag-isipan nating mabuti yung mga tao na nalagay natin. Sir Parlade, sir, former President Duterte, malinaw na walang legal basis, walang batayan sa konstitusyon man o international na sakop ang pangingialam na ito ng International Criminal Court, and yet ginigiit ng paksyon nila Congressman Benny Abante, at we have been receiving reports, General Parlade, that there were holding of party caucus or party caucuses led or participated by CPP infiltrators to that effect na ang isang pinag-usapan nga pala ay ang pagpapasa ng ICC resolution na papanagutin o paimbestigahan at ipaprosecute nila kung tsatsambahin nila kung payagan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si former President Duterte. Your reaction to these revelations provided by Secretary or Attorney Sal Panelo, General Parlade? Tama yun. Dapat lang talaga na i-oppose natin yung any effort for these foreign entities to intervene dito sa ating legal system. Ako naniniwala ako na buhay pa rin ang justice system natin. Although alam natin na mayroong mga desisyon minsan na hindi natin kumbaga hindi ka panipaniwala bakit umantong doon sa ganung desisyon. But ganun ang demokrasya eh. Ganun talaga ang demokrasya. But itong mga kababayan natin, itong mga kongresista natin, kung hindi na sila naniniwala na umiiral pa ang demokrasya sa atin, then probably pwede na lang ikayatin ang ICC na maghimasok na. But no, buhay na buhay ang very vibrant ang ating demokrasya. Ito nga yun eh. Ako retired na ako. I go around despite the yung mga state. So yan mga ka-review natin, talagang matindi po yung binitawan ni kanina, no? Panimulang panalita ni General Parlade mga ka-review natin na meron daw, di umano at hindi niya naman pinangalanan mga ka-review natin. Medyo may pagka-mysterious din mga ka-review natin. Pero syempre, hindi po natin masasabing hindi po yan, wala pong basehan yan mga ka-review natin sapagkat, di ba? General po itong nagsasalita, may mga intelligence report din itong mga, di ba? Nakukuha sa loob ng ating gobyerno. At yan nga po ang kanyang sinabi kanina, no? Na mayroon pong isang secretary na involved dito sa, di ba? Droga mga ka-review natin. Ako po talaga,
tama po yung kung totoo man po ito mga ka-review natin. Hindi naman natin sinasabing hindi naman natin pinasisinungalingan at hindi naman natin pinatutuanan itong sinabi niya. Ang importante po na iparating natin sa ating mga ka-review, di ba? Ito nga lang po mga ka-review natin. Tama po yung sinasabi ni nung nag-comment nung last time na vlog mga ka-review natin na ano po ba itong gobyerno natin? Ganito na po ba ito talaga? Ha? Mayroon na pong smuggling at saka mga di ba nagsisibalikan daw di umano ang droga sa ating bansa, mga ka-review natin. Naramdam nyo rin po ba yan, mga ka-review natin? Witness natin dyan, dami nating nasaktan dyan sa mga kaliwa. Pero sabi ko, okay, opinion ko yun, opinion nyo yan. Ito, retired na ako, balikan nyo ako. Because this is democracy. Kung gusto nyo, ayan, pupunta ako sa UP. Ready kong harapin itong mga tao. Pag-usapan natin, don't tell me na I have security. No, I don't bring security pag pumupunta ako dyan sa So, sabi ko nga, ganyan ang demokrasya. But for you, for this gentleman of the Congress to go to the ICC and encourage them to intervene sa ating dito sa ating justice system. Aba hindi hindi ako papayag doon. Wala tayong tinatago. Kaya lang sinusurrender na natin ang ating tama yun, sabi ni Senator Amy. Sinusurrender na natin yung issue na ito sa kanila. Bakit? Ganun ba tayo I don't want to use the word. Ganun ba tayo kabobo? Ganun ba tayo stupido? Tama. Yeah. Good point. Ma'am, would you like to ask or make some insights? Question. So, Okay. all of this lahat ng ito, ng gulo na ito, ang pinamumulan nito ay ang CPP, NPA, NDF. Di ba? Nakikita natin yon. Si Cristina Conti yan. So, could you, from your very extensive experience as a as a soldier, no, with your boots on the ground for how many decades, no, that you gave your life and you saw very clearly, and you're one of the pillars in this fight against the CPP, NPA, NDF, and of course you are unlike any other soldier that I've known, no, hindi ka karirista, you don't think about your career, no, unlike others there, that's why they keep quiet. So, my question to you is, what do you think? What is the place of the CPP, NPA, NDF? Because our people are listening now, our countrymen are listening. And can you also include the CPP inside media, inside the ICC, the international, everything that they're seeing now? It may seem like there are separate events na pampagulo, di ba? But could you tell our people, our countrymen, mga kababayan natin, kung ano ang role ng CPP, NPA, NDF sa panggugulo ng Pilipinas? Yes, sir. Go ahead po for your insights on those. Alam mo, malaki na yung naging accomplishment ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict in many aspects, including economic, livelihood, itong mga bagay na ito. The armed component is down to, 33,000 na ang nag-surrender. Hindi natin in-expect na abot ng ganun. Kasi kasama na doon sa nag-surrender yung mga militia ng bayan, yung mga pumapalit doon sa armado. So, practically, yung armado, na-solve na natin, iilan na lang sila na naiiwan dyan. Ito na lang ang nagpapalakas ng loob sa kanila, itong partido, itong members ng CPP, na kung saan sila ay distributed. Alam natin yan, nandyan sila sa media, nandyan sila sa Kongreso, nandyan sila sa... In fact, sa Malacanang, nandyan sila. Sa lahat ng ahensya ng gobyerno, including the National Defense, nandyan siya, baga di nyo alam. Sa AFP, matagal na silang nagpapapasok ng mga operators diyan sa armed forces. So ito na 'yon, nawala na yung armado nila. They expect that the CPP will still be able to create chaos dito sa ating mga organisasyon, sa ating mga institutions para tayo paguluhin. Kasi alam nila na wala na silang armado na babalikan. Wala na silang armado na kung saan sila pwedeng magtago pa or what. So ito na lang yun. Last hurrah, if they can destroy the institutions of the government, whatever existing and whatever functioning institution of the government, they will do it. And itong action na ito ng ICC, kitang-kita natin ang galaw dito ng mga komunista. Tama. Sabi ko nga sa inyo, iniwan na nila yung kanilang mga armado na nakakulong kasi wala silang magawa. So ito na ngayon, pinupunta nila yung ibang alyansa nila, baka sakali makatulong dito sa campaign na ito nila para pabagsakin ang gobyerno.
At this time, ang inaano nila, pinukumpira nila is yung war on drugs. Kaya Rick, Yes, sir. Franco, binabasa ko ito, itong libro na ito. Oh, mukhang magandang Sa- sa libro U- yan, sir. Yeah, sa US pala, in the 1930s and then 1960s, meron silang war on poverty. At alam mo, bakit nila inabandon yung war on poverty ng mga administrasyon sa US? Because poverty won. Yeah. Oo, nangibabaw. Poverty won. So what's the difference between the war on poverty and war on drugs? Halos parehas yan, malaking problema. But the thing with the war on drugs, ay involved ang napakadaming politiko. Ayun. Involved ang napakadaming politiko. So, hindi natin alam kung sinong tinatamaan dito sa war on drugs na ito. Kaya yung campaign ni Presidente doon, yan ang ginagamit nila kunyari na isang motivation sa kanila para atakihin si President Duterte. But actually, ang dami na nga nating na-accomplish dyan sa war on drugs. But since si AFP, for instance, wala na rin human rights violations. Wala na. Since I think 7 or 8 years ago, wala nang nare-report na violation of human rights ang AFP. Ayan, tinitira nila yung ngayon yung ating ibang ahensya ng gobyerno na involved dito sa war on drugs. Ang bottom line nito, gusto nilang palabasin na hindi pwedeng palagpasin si Presidente Duterte dito sa kanyang dahil nasaktan niya ng gusto itong mga komunista nung siya ay nakaupo. Exactly. At ngayon, binabalikan nila si Presidente na ngayon wala na sa poder through this campaign ginagamit against yung war on drug Exactly. ni Pangulong Presidente. Sir, may interaction muna si Ma'am Lorraine before ko balto kay Yeah. Brother Franco at mayroon akong tanong sa iyo din mamaya. Because I like what you said just now, is that war on drugs. Not everything is apparent to us. Hindi natin nakakita lahat kung bakit hanggang ngayon binabalikan. And it's nothing personal. It's not because it's President Duterte or anything like that. They would do it with any other president na talagang tinamaan sila dito sa war on drugs, di ba? So, what you're saying now is that this move behind the former president, marami dyan mga politiko na nakikinabang sa drug trade sa Pilipinas, na sumisira sa Pilipinas, at yung and you said no, that war on poverty in the US, they want us to lose this war on drugs. They want our country to turn into a narco state. No, and then the CPP is enabling them. Yeah. Could you kasi okay, you get what I'm saying? So yan mga ka-review natin, medyo nakikita na po natin, napipicture out na po natin kung bakit po itong si Dilima, mga ka-review natin, pinalaya, mga ka-review natin, di ba? At saka itong mga banat nila Castro, no, na mga Kabayan Black, mga ka-review natin, at kayo naman si Congressman Abante, mga ka-review natin, no? Parang planadong-planado nila itong pag-atake sa mga Duterte, mga ka-review natin, no? Yun pala. Dahil po pala sa mga nasagasaan, no, ni dating Pangulong Duterte. Marahil itong Makabayan Black, mga ka-review natin, nasagasaan yung kanilang makakaliwang grupo, mga ka-review natin, di ba? At dito naman sa mga tumitirang mga, di ba, mga politiko, kung ano man yan, mga negosyante, something na, tumitira kay dating Pangulong Duterte, dito pala sa war on drugs, mga ka-review natin, nasagasaan talaga sila ng todo. Naku talaga, Saying, diba? But there are invisible puppet masters right now. And the reason that they are pushing this, no, is because nakikinabang sila. And these are the people that we elect into office. Yes, sir. Go ahead. Tama, Doc Lorraine. In fact, if I may continue Yes. with what's written in this book, alam nyo, ito yung author din ng Why Nations Fail. Why Dapat Nations basahin Fail. ito ng lahat ng gobyerno. Basahin ito and then yung Why Nations Fail. Para maintindihan nila ng konteksto nitong away na ito, war on drugs, war on poverty, war on community. Ang lalim ng interpretation dito ng mga authors, si Asimoglu at si Robinson. But anyway, what they're saying is, hindi nila kaya yung war on drugs sa US. So, hindi nila pinakialaman kasi alam nila, marami din ang matatamaan doon sa issue na yan. Pagka yun ang pinuso nila, natalo sila doon sa war on poverty. Can you imagine? Ito ko lang nabasa. And poverty won. Ito pa, war on drugs.
ito, ang nasa ilalim ng war on drugs dito sa Pilipinas natin ay mga matataas na politiko. Yung iba dyan, nawala na, nakakulong na yung iba namatay na. But Yung iba nakalaya. napakadami- Nakalaya. Ay, nako. Maniwala ka, meron pa nga dyan, secretary sa ngayon. Hindi ko napapangalanan. But pwede kayong mag-research. Can you imagine, isang secretary na dati na-involved dito sa drugs. Yes, eh, narinig ngayon namin magiging secretary. I'm sorry, President BBM, pero alam nyo, dapat pag-isipan nating mabuti yung mga tao Sir. na nalagay natin sa Sir, pagka Ano ang masasabi mo kababayan sa So yan mga ka-review natin ha, talagang nakakagulat no mga ka-review natin kasi meron palang ganitong nangyayari diyan sa 'di ba? Secretary pa mga ka-review natin na dating nag-involved sa illegal na droga mga ka-review natin. Medyo nakakabahala po ito mga ka-review natin. No, wala bang ginagawang background? 'Di ba bago maging secretary mga ka-review natin, no, hindi ba bina-background check itong mga ina-appoint mga ka-review natin? Nako naman talaga. Delikado po yan mga ka-review natin kasi isipin mo paano kung talagang ano nga siya sa droga mga ka-review natin, talagang mapapasok ng pulburo ng Malacanang mga ka-review natin pag nagkaganyan, di ba? Nako po, ano sa palagay niyo mga ka-review natin, delikado po ba itong ginagawa? Itong mga sekretary na dati palang involved sa illegal na droga mga ka-review natin, na nandyan na ngayon sa mga sekretary daw mga ka-review medyo nakakabahala po ito. Well anyway mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito, i-comment lang po sa baba para atin alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po dito, no? Yan mga ka-review natin, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga ka-review, no? At huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Taong Kalye, na sa description po ang full video link ang balitang ito. Subscribe na po kayo. Taong Kalye, maraming salamat po.